Hello, welcome. So in this video, we are going to talk about the atomic structure and quantum numbers. Ito yung mga topic na hindi na-discuss sa face-to-face sa mga medtech. Then, at the end of this video, we will show example of questions na may kinalaman sa quantum numbers na mag-a-appear sa prelim exam. Okay? So now let's talk about first yung ating quantum numbers. No. The atomic structure po muna. So, paano nga ba na-develop yung pinaka-structure ng atom? So, the first ng development ng atomic structure is the yung kay John Dalton, yung billiard ball model. Actually, may nauna pa dito kay John Dalton, si Democritus, pero wala pang visual kung ano yung dinidescribe ni Democritus na itsura ng atom. Basta sabi niya lang dun, if we cut a piece of paper over and over again at yung pinakamaliit na indestructible, that is atom. Kaya na-coin niya yung term na atomos. Pero ang first scientifically back na model ng atom is done by John Dalton. Ang pangalan po ng model ng atom ni John Dalton is the billiard ball model. So, sabi niya dito, ang ang atom daw ay solid sphere. So wala pang kung ano yung mga laman ng atom, wala pang detail. Then meron siyang propose na atomic theory, yung kanyang mga atomic theory na, let's say for example, sinasabi sa kanyang atomic theory that all matter is made up of atoms, lahat ng matter. Then another thing sa kanyang atomic theory, sabi niya yung atom daw ay indestructible or indivisible. Then also, sinabi niya rin po sa kanyang atomic theory na yung atom daw ng same element ay identical. For example, element of gold and element also of another gold. Yung mga atoms na yun, lahat yun ay atom ng gold. If we say gold. If we say carbon, lahat ng atom ay carbon. So identical yung atoms of the same element. Next is yung different element naman, pag magkaiba, unique naman yung atom. Ibig sabihin magkaiba. Kunya, atom of gold or element ng gold tapos element ng carbon ay magkaiba yung nature ng atom nila. Atom of gold, atom of carbon. Then also, yung mga uh, element or atom of the elements, they combine in a fixed proportion to form compound. Yun po yung mga detail ng kanyang uh, atomic theory. So, after po, since ito po yung original na na-develop pa po yan. Nagkameron po ng sunod na model ng atom. Ang pangalan naman is the plum pudding model. This is proposed by J.G. Thomson. So, yung plum pudding model po ay na-propose kasabay or kasunod ng pagkaka-discover ng electrons. So, yung electrons, paano nga ba siya na-discover? Sa pamamagitan ng isang experiment. Ang tawag dito ay cathode ray tube experiment. Yung negative, part dito, may negative po na ini-emit dito sa cathode ray, yung cathode ray na yan ay negative. Then napansin ni J.J. Thomson na lagi siyang moving towards this positive plate. So, 'di ba sabi sa known na naman ng physics na pag positive at negative they attract. So, since this is always attracted to the positive, he uh, know that the one that is attracted to this positive plate is a negative one. So that's why dun po na start na ma-discover yung electrons. Kasi this one, according to him, there is an existence of another charge in the atom that is the positive, a negative charge at pinangalan niya electrons. So ano po yung plum pudding model niya? Plum pudding model niya, dinidescribe dito na ang atom na parang isang sphere ng uniform positive charge. So wala pong pangalan pa yung positive charge kasi hindi pa naman na-discover dito ang protons. Tapos, with that uniform positive charge daw, merong mga embedded or nakadikit na negative electrons dun sa loob. So,
parang raisins in the plum. Ano, dikit-dikit. So, yung ano, yung dessert siya sa mga ano, mga taga-England. So, yung charge po nitong atom according to J.J. Thomson is electrically neutral. Okay, electrically neutral. Kasi equal para sa kanya ang positive at negative. Pero wala pa pong ano, identity dito yung positive particle. Kung ano yun, yung subatomic particle na positive. Basta ang napapangalanan pa lang during the time G.G. Thomson is the electron. Next po is yung nuclear model, which is proposed by Ernest Rutherford. So, paano nag-come up sa gantong model ng atom? Ano naman yung experiment na ginawa? Famous po si Ernest Rutherford sa kanyang experiment, a gold foil experiment. Paano po kinundak yung gold foil experiment? Ang gold foil experiment po, meron siyang thin sheet of gold foil. Tapos inimitan niya ng alpha particle. Yung alpha particle na yon ay known na nung time na yon na positive charge. Then na-notice ni Ernest Rutherford na majority or most of the alpha particle pass through or lumalampas lang po dun sa thin gold foil. And some lang ang nagde-deflect pabalik. So, he he assume or naisip niya na ang atom ay empty space kasi nga lumalampas lang. So dito po nag-ano na ang atom is mostly empty space. And meron lang siyang dense region sa gitna na pinangalanan din that time as nucleus. Ano, dun na coin ang term na nucleus. Kaya ang pangalan ng kanyang model, nuclear model. Merong dense center na nucleus kung saan nandun ang positive charge. Kasi known na ang alpha particle ay positive charge, ang positive nagre-repel sa positive. That's why, pag tumama sa nucleus yung positive alpha particle, nagde-deflect siya based dun sa kanyang observation dun sa tinfoil. So, he ano, na ang tinatamaan nung alpha particle ay dense center nung atom. And since madami sa mga ito ay pass-through lang, he also said that atom is mostly empty space na may dense center. Yun po yung kanyang findings. That's why ito po yung nuclear model. Kaso nga lang, dito sa nuclear model, di ba, known na ang electron. Ang electron, walang designated na location kung nasaan. Basta around that is we have the electrons na hindi pa naka-organize. The next po is the planetary model. Ito naman, nag-propose ito si Niels Bohr. Si Niels Bohr, sinabi niya na yung ah, mga electrons daw ay merong specific or stable energy levels. Ano? So, dito kasi orbiting randomly kung saan lang mag-orbit. Pero dito sa planetary model, para siyang solar system na may specific orbit ang mga electrons na dun lang sila umiikot. So, may naging ano lang siya parang ito, limitation kasi ang tumutugma lang sa planetary model o sa idea ni Niels Bohr ay the hydrogen atom. Pero hindi na niya kayang i-represent yung other elements other than hydrogen atom. Yun lang po yung limitation nito. And then since tuloy-tuloy ang science sa pag-upgrade, research, andiyan na po yung pinakahuli nating model ng atom, which is called the quantum mechanical model. Ang nag-propose naman po nito ay si Erwin Schrödinger. Ano? So, yung mechanical model is the modern accepted theory of atomic structure. Ito po yung pinaka-modern. And tinitreat po dito na ang electron is matter, waves, rather than particles. So, ang electron ay isang wave na orbiting with the very high speed around the nucleus. Parang 'di ba pag tumingin kayo sa electric fan, halos hindi niyo na makita yung LC ng electric fan sa sobrang bilis niya umikot. So ganun po yung ano ng quantum mechanical model. Then ah meron po tayong tinatawag dito na clouds of probability kung saan po ma-concentrated itong mga dot, andun po yung possible na location ng mga majority ng electrons. So, since napakahirap pong
malaman dito yung exact location, hindi katulad dito sa planetary model at saka nuclear. Dito po talaga meron tayong tinatawag na principle. Ang tawag do'n uncertainty principle na prinopose ni Heisenberg. Sabi dun sa uncertainty principle, we cannot determine the exact ano, impossible po na ma-determine simultaneously yung exact position and momentum of the electrons. So that's why they design, yung mga scientists that time, they design a set of numbers that can describe the location, position, and orientation of the electrons within this cloud. And that is called quantum numbers. Ayan, dito na po tayo sa quantum numbers. Ang quantum numbers po, may apat po siyang number. The first one, muna po pala, bago natin maano yung quantum numbers, is balikan mo natin ang electronic configuration. So ito po yung electronic configuration mnemonics. Ito po yung pagkakasunod-sunod kung paano natin ipipill up yung electrons per energy level. Yung 1 to 7 na ito, pag tumingin kayo sa periodic table, ang nire-represent po nitong mga number na to is the energy level. So, ibig sabihin, yung atom dyan sa periodic table mo or element, kung ano pong periods siya, periods nandun yung energy level ng kanyang electrons. Ano? For example, nasa period 3 yung ating or period 1. Period 1 lang ang hydrogen, 1s1 at saka helium. Ibig sabihin, yung electrons niya ay nasa first energy level lang ng isang atom. Okay? Yun po yung ibig sabihin nitong mga number na to. So, dito sa electronic configuration. Then, review lang po uli na siyempre naituro na ito sa inyo. Ano yung mga maximum number of electrons na pinipild up nito mga shell? For example, the S shell or itong subshell na to, yung S. So, ilan ang maximum? 2. Ang P po ay 6, ang D ay 10, at ang F ay 14. So, yun lang po yung kailangan nating i-remind bago tayo pumunta sa quantum numbers. So, let's move to the quantum numbers. Ang unang quantum number po natin is the N, L, tapos sunod, tapos M sub L and M sub S. Ang N po also known as the principal quantum numbers. Ano po ang dinidescribe niya? Dinidescribe niya po yung main energy level or the shell the electron occupies. Nasang energy level kaya yung electrons? Nasa energy level 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Yun po yung dinedetermine ng N quantum numbers. Next po, ang mga ano po niya ay mga positive integers from 1, 2, 3, and so on hanggang 7. Pero meron pa po itong kasunod, may 8 pa yan. Hindi lang tinuloy. Positive integers lang po ang N. Next po, azimuthal quantum numbers or angular momentum quantum numbers. Ano naman po dinidescribe niya? Dinidescribe niya yung shape ng orbital. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, yung paggalaw ng electrons may hugis yun. Yung orbital niya may hugis, yung paganto po ba o paganto, yan, depende sa galaw ng electrons. Yun naman po yung inaano ng L. Ngayon po, may kanya-kanya siyang value, yung SPDF. For the S po, ang L niya is equal to 0. Tandaan niyo lang po yung number. Pag S po, S, yan, absorb shell, ang ano niya ay 0. Pag P po, L equals 1. Pag D, L equals 2. Pag L equals 3. Yun po yung ano niya, value. Next po ay magnetic quantum numbers, M sub L. Ano naman kanya dinedetermine? Dinedetermine niya is partial orientation of specific orbital within the subshell. Ang integers po niya nagre-range from -1 to +1 and hanggang ano yan, +3. So mamaya makikita niyo kung paano 'to ginagawa pagka nasa example kasi mahirap pang ano yun dito. Mamaya na lang sa example natin malalaman kung paano dinedetermine ang M sub L. Next, sa M sub S naman, yun naman po yung spin quantum number. Ang dinedetermine naman niya o dinidescribe is the direction of the intrinsic spin of the electron itself. Ano po kaya yung tayo ng electrons or yung spin niya? Pataas, spin up po ba siya? O spin down? Pag spin up po, yung electrons natin, positive 1 half. Pag spin down, negative 1 half. So, let's go to the example. Example, alamin natin ang quantum numbers ng valence electron or ng last electron or ng mga element na nasa harap nyo.
We have the beryllium, neon, and mine. So, puntahan muna natin ang beryllium. Ano daw yung set of quantum numbers ng valence electron ng beryllium? So, kung mapapansin nyo, ang first energy level ay itong 1s. Tama? 1. Kasi 1 first energy level. The second energy level. Ang last energy level na kung saan nandun ang electrons ay 2. So, ang valence electron niya ay nandito sa subshell na 2s2. So, bale po, ang gagawin natin dyan, alamin na natin yung sets of quantum numbers niya. We have the n, we have the m sub, no, not the m sub, that is the L, the azimuthal, then the m sub L, and the m sub S. Ito po yung usual na operation na paano po kinukuha. So, ang ating valence electron ng ano ay yung 2s2. Yan po, yan dyan ang kanyang valence electron. So, ang N po, ano po kaya ini-equal yung N? So, ang titingnan niyo po, ano yung number? Ano yung number doon sa ating ano, sa ating configuration? So, 2. Ibig sabihin, second energy level nandun yung electron. So, ang sagot po natin sa N ay 2. Next po, ano naman yung L? L. Ano pong letter ang nakikita niyo naman diyan sa L? S. Sabi ko nga sa inyo, may value po yung L. For S, L is equals to 0. For P, L is equals to 1. For D, L is equals to 2. For F, L is equals to 3. So since we have S, L natin ay equal to 0. Next, M sub L naman po. So since ang L natin ay 0, yan, ang gagawin niyo po, ang papatakan lang ng electrons niyo ay sa 0, walang iba. Kasi ang L natin ay equal sa 0. Okay? So, ang M sub L po, ganito ginagawa. Titingnan niyo po yung number of electrons. Meron tayong 2. Ipi-fill up niyo po yan dito sa M sub L ano natin, dito sa orbital. Isang orbital lang po siya. So, bale, 1. Una muna po patayo, tapos yung pahiga. 2. Saan po siya pumatak? Wala siyang ibang papatakan kundi 0. Kaya ang M sub L natin equals to 0. Then, ano po yung position ng huling electron? Pababa. So, that is negative 1 half. Okay? So, para mas malinaw, punta po tayo sa another example. So, since ang ating pong valence electron naman dito ay ito, yung sa second energy level, yung 2s2 at saka 2p6. Since siya po ay noble gas, siyempre octet yan, 8 valence electron yan. 2 plus 6 equals 8. So, alamin natin ang kanyang n. So, bali po, dalawang quantum numbers po ang gagawin natin. Ito pong dito, yan, at saka itong dito. So, dalawa po ang ating gagawing n. So, ano po yung n nung una nating ating orbital? So, that's 2. Yung pangalawa po, 2. Next, L. So, yung una po natin, that is S. Ano nga po ang value ng S kapag L? That is 0. So, L equals 0. Yung pangalawa po, that is P. Ano nga po ang value ng P kapag L? P equals 1. Next, for the M sub L, M sub L. Ganito po ang technique dyan. Since 0 itong L natin, yung M sub L niya, walang papatakan kundi 0. Tandaan nyo ah. Since 1 itong L natin dito, yung kanyang ano po, ang maximum na nasa gilid na ilalagay nyo ay 1. Tapos yung sa kabila, yan, hanggang 1 po siya. Negative 1 sa kabila, positive 1 sa kabila. Tapos gigitna nyo lagi ang 0. Yan. Unahin muna natin itong isa. So, meron siyang 2 electrons. So, ganun po ulit, pila po ulit. Wala siyang ibang papatakan kundi ito. Kaya ang M sub L niya ay 0. Sa 0 lang siya papatak. M sub S po, pababa po siya kaya negative 1 half. So, ito po ang unang set of quantum numbers niya. That is 2, 0, 0, negative 1 half. Next, para naman sa pangalawa. So, 2, 1. So, ang kanyang electrons ay 6. So, hands rule tayo. Paano po yung hands rule? Dapat po ay pataas muna lahat.
papunta dun sa side. Pupunuin niyo muna hanggang dun sa side na yun. So, 1, 2, 3, and then 6, hanggang 6 po ang ating ipipila pa, hanggang 6. 3, tapos pababa naman, 4, hanggang maximum lang po ng 2 electrons per ano, per orbital. So, 4 na po tayo. Then, 5 and 6. Saan po pumatak yung pinakahuling electron? Anong number? That is 1. So, ang M sub L natin ay 1. Then, ang M sub S natin, ano po yung position ng pinakahuling electron? That is pababa. So, negative 1 half. So, bale po ang set of quantum numbers ng neon ay 2, 0, 0, negative 1 half at saka 2, 1, 1, negative 1 half. Yan po yung set of quantum numbers for the valence electron of neon. Ang sagot po, 200, negative 1 half at saka 211, negative 1 half. Paki-rewind na lang po ng video kung ano, kung gusto niyo pong iunawain talaga. Next po, bromine. Ano po kaya ang valence electron ng bromine based dito sa kanyang electronic configuration? Ang pinaka-last po na energy level na pinuntahan ng electron niya ay 4. So, meron tayong 4p at saka 4s. Kita nyo? So, di ba pag inad natin ng 2 tsaka 5, that will equal to 7. Kasi ang bromine, halogens. Ang mga halogens po, ang valence electron ng mga yan, 7. Okay? Pag tinignan nyo sa periodic table, kasunod lang sila ng mga noble gas. So, ngayon po, gagawin po natin muna itong 4s2. So, ang 4s2, ang N niya, syempre, anong number po yung nakikita nyo? That is 4. Nasa 4 energy level, 4th energy level. Then, ang L niya, titingnan nyo naman yung letter. Ano yung letter na meron doon sa 4? S. Ang S, anong value ng L niya? That is equal to 0. Next, M sub L. Since ang L natin ay equals to 0, walang papatakan ng electrons niya kundi sa 0 lang. So, tingnan natin. So, yung ating pong electrons ay 2. So, fill up ulit natin. 1, 2. Walang papatakan kundi 0, kaya M sub L equals 0. And M sub S natin, anong itsura ng electrons na last? That is negative 1 half. So, ang ating first set of quantum numbers for the valence electron of bromine is 4, 0, 0, negative 1 half. For the second one naman po, 4p5. So, ganun po ulit. N, ano po nakikita natin number? That is 4. Then L, ang value ng S ay 0 kanina. Tapos, ang value ng P ay 1. Kasi P po yung na letter natin. P equals 1 sa L. Then M sub S po, M sub L pala. So, since nakikita nyo 1 yung L natin. So, ibig sabihin, ang nasa gilid niya ay 1. Tapos, lagi po siya may 0 sa gitna. Tapos, negative 1. Hanggang doon po yung range niya. Then, ilang electrons po ang ipi-fill up natin? We fill up 5 electrons. So, ganun po muna. Patayo po muna lahat. Tapos, papunta doon sa side din. 1, 2, 3. Tapos, sunod na. Pahiga na. Dito uli. 4. Tapos, 5. Tingnan nyo lang po yung pattern na kung paano ko pinipill up. So, saan po pumunta kayong huling electron? Sa 0. So, ang M sub L natin ay 0. Next. Ang M sub S naman po natin, ano po yung position ng huling electron natin? Pababa. So, negative 1 half. Okay, I hope malinaw po. Then, ang pangalawa pong quantum number niya ng kanyang valence electron ay 4, 1, 0, negative 1 half. Okay, I hope this is clear. Yung pagkuha ng, ng quantum numbers. Now, punta po tayo sa mga sample questions ng ating prelims tungkol dito sa quantum numbers. Meron po ako ditong prepare na tatlo. So, first question. Ito po yung tanong. Which of the following set of quantum numbers is not allowed? So, not allowed. Ibig sabihin, bawal siya. Hindi siya pwedeng maging quantum numbers. Okay? Ng isang atom. So, titingnan po natin. Itong gagawin nyo lang, ang technique lang po dito, i-convert natin itong mga to. Ito, i-convert natin or i-check natin kung meron silang binabiolate dun sa rules ng quantum numbers na pinakita natin. Okay. So, punta natin yung unang example. So, siya po, yung N equals 3, ibig sabihin ng energy level niya, 3. Tapos, L equals 2. Ano nga po ang value ng S? 0.
ng P, 1, ng D, 2. So, that is 3D. Tama. Tapos, M sub L is equals to negative 1, 1. Ano, M sub L. So, since ang L natin po ay 2, ibig sabihin, yung kanyang side aabot ng 1 at 2, tapos gitna uli ay 0, tapos negative 1, negative 2. Kung mapapansin nyo, M sub L, possible po ba ang negative 1 sa M sub L natin ng 3D? Yes, possible po. Kaya correct po itong M sub L nito. Next, sa M sub S natin, positive 1 half daw. Possible po ba magka-positive 1 half dito, yung pataas na arrow ganyan pag nagpi-fill up tayo? Yes, pwede po. Kaya correct din po. So ang first option po ay hindi correct answer. Dahil ang tinatanong not allowed. Ay ito, pwede ito kasi pwede yung ano, pwede rin po siya sa D. Ano? Kasi kung babalikan natin yung electronic configuration, guys, balikan natin yung electronic configuration. Yan. May 3D po ba sa electronic configuration? May 3D. Yes, ibig sabihin pwede po yung 3D. Yan, balik po tayo. Yan, pwede po yung 3D. So, the first option is not the correct answer because ang tinatahanap po natin ay yung hindi allowed. Next, for the n equals 2, so n equals 2, tapos L is equals to 1. Ang 1 po ay P. Kasi ang S equals 0, ang P equals 1. Next, ang M sub L po natin, since ang ating L ay equal sa 1, which is yung P, ano? So, ang ating pong M sub L, ganito po yung itsura. 1, 0, negative 1. So, yan. Possible po ba ang positive 1 sa M sub L? Tingnan nyo, may positive 1 pa dito. Yes, meron po ito. Positive 1 po yan. Kaya, pwede po ang M sub L dito sa second option. How about the M sub S? Negative 1 half. Possible po ba magkameron dito ng pababang electrons ang direksyon? Puwede, meron din po siyang negative 1 half sa M sub S. So, the second option is the correct answer. Kasi puwede pa rin po siya. Next, third option, ang N natin ay 4, ang N ay 4, tapos ang L ay 3, so ang 3 natin ay F, ano, 4F. Tama, 4F. So, ayan. So, since ang L natin ay 3, ang magiging itsura niyan, kuha kayo ng tatlo. So, number 1, 2, 3. Tapos lagi niyong lalagyan ng 0 sa gitna, tapos negative na sa kabila. Negative 1, negative 2, negative 3. Ito naman yung kanyang M sub L na mga orbital kapag L equals 3. L equals 3 kasi kaya ang M sub L niya hanggang 3 yung abot. So, ang nakalagay sa M sub L, positive 4. May positive 4 po ba tayong nakikita dito? Yes, wala po tayong positive 4 na nakikita. So, ibig sabihin itong third option is not allowed. Hindi ito pwede sa quantum numbers. Ano? So, this one is the correct answer. This one is the correct answer. Pero try po natin yung fourth option kung ano nga siya, allowed din yung fourth option para ma-verify talaga natin na ito talaga yung tamang sagot. So, ang N natin ay 5. Ang L natin equals 0, so siya ay 5s. Ang M sub L natin, pwede po kasi ang L equals 0, walang papatakan kundi 0, kaya 5, pwede po ito. Next, negative 1 half. Pwede po rin yan kasi kung meron siyang orbital tapos 0, possible po magkameron ng spin down na electron sa kanya. So that's why this is not the correct answer also. Kasi allowed din po siya, pwede po siya. Ang tinatanong nga, huwag kayo malilito sa tanong, not allowed. So, ang not allowed or nagba-violate ng rules natin ng quantum numbers ay yung option number 3, this one. I-rewind nyo na lang po video kung bakit siya not allowed para ma-gets nyo. Next po. What is the maximum number of electrons that can have the quantum numbers of n equals 3 and L equals 1? So, ano natin? L equals 3, tapos L equals 1. 'Di ba sa L natin, ang S ay 0, tapos ang P equals 1. So, siya ay 3P. Ang tinatanong, maximum number of electrons. Ang pinakamadami. So, dun sa kaninang pinag-ano nyo, dun sa electronic configuration, di ba? Ang S, ano ang maximum number of electrons na kaya ng S? That is 2. Ang P, ano ang maximum number of
electrons na kayang i-hold ng P? That is 6. Ang D, ilan ang maximum electrons ng D? That is 10. Ang F, ilan ang maximum electrons ng F? 14. Ito naman naturo na sa inyo nung senior high school, 'di ba? So, ibig sabihin, yung 3P, may maximum number of electrons siya na 6. So, the correct answer for this option is 6. Okay? I hope you get the answer kung bakit yun ang answer. Next po, ayan, last item po tayo. Ang tinatanong po dito, which of the following element as its last electron described by the quantum numbers 2, 0, 0, negative 1 half? Alin po kaya dito sa pamamilian ang may 2, 0, 0, negative 1 half? So, since ang gagawin po natin, valence electron daw. So, for the scandium po, ang kanyang valence electron ay 4s2. 4s2. Yan. Yan po yung kanyang valence electron. For the iron po, the valence electron is 4s2. Wait lang, ito nga palang mga scandium na 'to at tsaka titanium pala ay nasa ano 'to, nasa gitna, mga transition metal. So, meron silang 3D. So, 4s2, 3d1. Ito naman ay 4s2, 3d6. Yan po yung kanilang mga valence electron. How about the iron? Iron ang 4s2, 3d6 by the way pala, sorry. 4s2, 3d6 ang iron. Tapos ang titanium ay 4s2, 3d2. 4s2, 3d2. Ito gagawin ko lang tong 2. Yan. Yan po. Bale, 4 valence electron ng titanium. Ang iron ay 8 valence electron. Tapos ang ay 3 valence electron. So, next po is the beryllium. Ang beryllium naman po, ang beryllium, ano nga yun? Hydrogen, helium, beryllium. Ang kanyang valence electron ay, ano nga po pala yung kanyang yung atomic number. Atomic number 1 ay hydrogen, ang 2 ay helium, 3 ay lithium, 4 beryllium. So 4 ang kanyang atomic number. So sige, on the spot na natin gawin yung kanyang electronic configuration. So 4 po ang kanyang atomic number. So ang kanyang ay 1s2 tapos 2p2. So tama, 2p2. Yan. So ngayon, kung mapapansin nyo, ilan pong orbital ang bawat ito sa dalwahan po? Ang nakalagay lang po dito sa parang isang orbital lang yung dinidescribe nitong ito, quantum numbers. So mapapansin nyo, beryllium po, kita nyo, isa lang pong orbital yung kanyang valence electron, which is 2p orbital. 2p lang po. So since yun lang po, 2p, tingnan natin kung pag translate natin ay ito yung equivalent niya, yung mga quantum numbers na yan. So we have n equals 2, tapos ang kanyang L is equals to 1. Kaso ang nakalagay dito, ang L is equals to 0. L is equals to 0. So I think that's something wrong with the question, So L equals 0. Dapat L equals to 1. Wait lang guys. Ako pala ang may mali. Kasi ang nailagay ko pala sa electronic configuration ay 2p. 1s ito, tas 2s po dapat. Sorry guys. 2s po dapat. Yan. Tama naman pala yung nasa question. So that is 2s2. So L equals 0. So tama po, 2s nga. Then, since wala ang ating L equals S siya, so L equals 0 siya, so wala siyang ibang papatakan kundi 0, di ba? Then, 1, 2. So, pababa po siya, negative 1 half. Tapos, sa 0. So, that is 2s2. Ano?
So, ang may 2s2 po na ano, na valence electron po ay si beryllium, which is tugma po dito sa ating ano. So, this one, the answer is beryllium. So, gaganunin niyo lang po. Iko-convert niyo lang po siya sa ano, ang gagawin niyo guys, kunyari ganito pamimilian. Susulat niyo muna yung mga valence electron ng kanilang electronic configuration. Then, ang gagawin niyo dito sa quantum numbers na nakikita niyo, iko-convert niyo into orbital. For example, n equals 2, so 2. Ang L equals 0 equals S. Tapos, M sub L equals 0, ibig sabihin, sa 0 papatak lang. Tapos, makikita nyo, spin niya negative 1 half. Ibig sabihin, makakadalawang electrons dun sa orbital na yon. Kaya, 2s2. Tapos yung 2s2 na yun, titingnan nyo dun sa pamimilihan kung anong element ang may valence electron na 2s2. Okay? Pag naman po dalawa itong ano, set ng quantum numbers, ibig sabihin, ang possible dun sa element dun sa pamimilihan, dalawa po yung orbital ng kanyang valence electron. Katulad nitong mga metal na po to, dalawahan ng kanyang mga orbital. Yun po. So, ganun lang po yung pag-ano, pag-atake pag ganitong question. Meron pa pala. Meron pa palang isa. Kala ko yung last na. Sige, sige. For the last question, if an electron has the quantum numbers of n equals 4 and L equals 2, which of the following values of M sub L and M sub S are possible? A. M sub L and M sub S. So, ang ating pong ano is 4, ang energy level, tapos L niya ay 2. So, ang S natin 0, ang P ay 1, ang D ay 2. So, 4D. Okay? Sa 4D po, since ang L natin ay 2, ano? So, meron po tayong 1, 2. So, 1, 2. Tapos, gitna natin ay 0. Tapos, negative 1, negative 2. Okay? So, ang tinatanong po dyan, possible daw na values ng M sub L and N sub S. So, kung mapapansin nyo, ang mga possible na values natin ng M sub L ay 0, 1, 2, negative 1, at saka negative 2 are possible. So, ang M sub L, ito, possible po yan. Makikita nyo ha, may 2. Ayun, may 2. Ang M sub L equals 0, yes, possible din kasi may 0. Ang M sub L equals negative 1, possible din po ba? Yes, yun, negative 1. Ang M sub L equals 3, ay hindi possible kasi wala po tayo nakikitang 3 dito. So that's why this is not the correct option. Titingnan naman po natin sa mga ano M sub S. Ano? So are possible. Ang tanong ay are possible. Sets of quantum numbers is n equals 4 tapos L equals 2. Which of the following values of M sub are possible? I think dapat ang sagot dito not possible. Ang tinatanong dito not possible. Ano? Kasi yung option 1 to 3 na nasa taas na checklist natin ay posible. Pare-parehas sila posible. Possible po kasi ang positive 1 half, negative 1 half sa spin. Ito possible to pare-parehas. Siguro na ano lang itong tanong na ito. That is ang tanong dapat dito not possible. Kasi ang naiiba lang po ay itong letter D. Ito dapat ang sagot. Okay? Ito dapat yung sagot diyan. Kung ang tanong lang dapat ay not possible. Pero if ever na ano, na baka siya ay SATA question, yung parang ano siya, double option, or okay. Kung double option siya, pwede naman, tama naman yung are possible ang itinatanong. Pero I think not possible since isa lang yung tamang sagot natin pipiliin. Kasi kung possible, possible po kasi itong tatlo sa taas. Possible yan. Yung mga yan. Sa n equals 4 and L equals 2. Okay? So, I hope ay ano po, medyo nakatulong po itong ating video para medyo ano po tayo, idea about sa mga question or mga ano po na mapapasama about sa topic na atomic structure and quantum numbers. Okay?
So, that's all for this video guys and God bless sa inyong prelim exam sa Chem 1. God bless sa inyong prelim exam sa Chem 1 and that's all for this video. Goodbye guys.